me grow. Come with can make me whole. Give me strength to hurt. Fresh Hello, my check. Praise God. Amen. Praise God. Magandang gabi sa bawat isa. It's sa ating Panginoon. Tayo magpapasimula na sa gawain ng ating Panginoon. Sino po ang masaya ngayong gabi? Amen! Sabay-sabay natin purihin at palakpakan. Bakit na maganap na awitin sa ating Panginoon? God is good all the time. Sabay-sabay tayo pumalakpak.
Diyos ngayong gabi. Kami sa iyo. Amen. Praise God. Tayo pwedadaan ko sa ating mga paglapit sa ating Panginoon para madinig ang ating mga panalangin. Sama lagi natin ang ating mga fellowship leader mula kay Pastor Greg and Sister Lisa Michelle, maging kay Pastor Jesse, Pastor Harold, Pastor Joe, Pastor Richard, Pastor Kevin, Pastor Tom, Pastor Mark, and Pastor Paul, sa lahat ng kanilang mga pamilya at asawa, panalangin natin sila, kalakasan at pagtatagumpay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sama din po ang ating pastor sa bansang Pilipinas, Pastor Boyet, Sister Susan Disipida, at sa lahat ng regional leaders sa bansang Pilipinas, Pastor Ernie Herente, Pastor Renaro, Pastor Yeli, Pastor Charlie, at Pastor Frank Benaventura mula sa Davao. Panalangin natin maging ating mga missionaries sa ating mga araw-araw na daily prayer, Pastor Ricky, Pastor Jonas, Pastor Eugene, Pastor Julius, Pastor Reynaldo, Pastor Dexter, Pastor Jonathan, Pastor Joven, Pastor Peter, Pastor Abner, Pastor Ramon, Pastor Sa, Pastor John, and Pastor Maro, and Sister Diana Albina mula sa Bangkok, Thailand. Banggitin natin sila. Sama din ang ating mga daughter church na Mandaluyong. Amen. Ang ating pastor, Pastor Angeli, Pastor Jenson, Pastor Johnny, Pastor June, Pastor Marlon, Pastor Emil, Pastor Rico, Pastor Timothy, and Pastor Vice mula sa Taytay. Sama kanilang mga anak, pamilya at asawa sa paglilingkod. Huwag natin kalimutan ating panalangin lagi sa araw-araw ang ating pastor mula sa Cubao, Quezon City, si Pastor Jerry, Sir Rizal Varela, maging ating pastor sa C5, kalakasan lagi kay Pastor Pinyo, and Sister Del Magalyon, lalo na kagalingan, kompleto, at kalusugan ng kanyang baby, panalangin natin, at maging maayos ang result sa araw ng bukas sa tulong ng ating Panginoon. Maging si Pastor Alvin, Sister Maui Kabuklaw mula sa pagmimisyon nila sa may kawain Bulacan kung paano kumikilos ang ating Panginoon dito sa C5 at Barangay Rizal. Ganun din ang gawin ng ating Panginoon sa may kawayan Bulacan. Isama din po ang ating pastor mula sa Barangay Rizal. Panalangin lagi natin sa Pastor Mike and Sister Celine Bunagua. Sama kanyang anak sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maging ating mga pioneering church, panalangin natin sila lahat. Pastor Elson, Pastor Michael, Pastor Neil, Pastor John Mark, Pastor Mandy, Pastor Alan, Pastor Andrew, Pastor Isidro, Pastor Marco, Pastor Edison, Pastor Harold, Pastor Joshua, and Pastor Ronald. Sama kanilang mga pinagbimisyonan ng mga probinsya. Panalangin natin ang pagbubunga, breakthrough sa kanilang banal na gawain. Amen. Maging ating church sa pagbubunga C5, Cubao, Barangay Rizal, may kawain Bulacan. Maging ang Samar, ipanalangin natin si Pastor Samuel, muli yung maging matagumpay, mga outreaches and ministry doon, sama breakthrough and financial and worship services, ating iglesia, maging sa inyong pagbabalik ng trabaho, negosyo nyo, pag-aaral sa July, panalangin natin na pagpalain ng bawat isa, amen, ng ating Panginoon. Wisdom and courage sa ating Presidente, kasama ang kanyang cabinet officials, maging lahat ng government official, local officials dito sa Taguig. Panalangin lagi natin maging genuine transformation sa ating bansa, patuloy na pagliligtas ng Panginoon, protection and break sa ating mga kapatid sa Ukraine, Russia, China, Taiwan, at bansang Israel at kaguluhan sa West Philippine Sea. Patuloy na bigyan ng kapayapaan ng ating Panginoon. Maging ngayong gabi, mga panalangin natin ang healing. Amen. Banggitin natin isa-isa sa gabing ito. Sila po'y kaya mabutin ng ating Panginoon. Amen. Maging mga panalangin kanina, mga prayer request, kaninang umaga, na wala pa dyan, ay panalangin natin sila. Kung kilala niyo sila ngayong gabi, amen, itaas mo yung pangalan nila ngayong gabi sa ating Panginoon. Maging sama din po natin ang possession ng ating building. Amen, ang current sanctuary, ang lot 4 and lot 2. Amen, upang mangyari ang kalooban ng Panginoon, ang pag-extend natin, pag-renovate. Amen, ang pagkaloob ng ating Panginoon. Lalo na miracle money na tayo gagamitin din ng ating Panginoon. Maging approval ng campus ministry sa Keris na school, panalangin din po natin. Kung wala na po, amen, paunahan tayo ng ating pastor mula sa May Kawayan, Bulacan. Amen, sa pambuhan na panalangin. Isa po, praise God. Patuloy po tayo manalangin. Ito natin ating mga ulo, pikit natin ating mga mata, mambanda na makapangyarihan sa lahat.
Muli po kaming lumalapit, dakilang Diyos, sa gabing ito sa iyong trono, dakilang Diyos. Lord, na ikaw po ay gagawa, kikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy ka magpapaluto, Diyos, God. Kikilos ka sa aming kalagitnaan. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Dakilang Diyos na nangangailangan ng kagalingan, himalamot, may mga karamdaman, sakit, dakilang Diyos. Sila po ay pinalaya mo, pinagaling mo, Panginoon Diyos. Sila ay nagpatuto ka na ngayon pa lamang sa kanilang buhay, Panginoon. Inaangkin namin ngayon pa lamang na may ginawa ka na, Panginoon. Ganun din po sa mga pangangailangan ng bawat isa. Ito po ay kinatagpo mo na, pinagpala mo na, Panginoon God. Tinugon mo na ang kanilang kahilingan, Panginoon God. Lalo na po sa gabing ito, Panginoon, sa aming idinululog, Panginoon, sa iyong trono, dakilang Diyos, God. Lord, ikaw po, God, ang patuloy na gagawa sa aming buhay. Ganun din po sa iyong tagapagsalita ngayong gabi, Panginoon. Ilagay mo sa iyong likuran, Panginoon God. I-anoint mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon God. Manaog ka at bumaba ka, kausapin mo bawat isa, ang bawat puso, Panginoon. At kami po'y uuwi sa aming mga pasamantalang tahanan na dala-dala namin ang kagalakan, na tunay na kagalakan na amin pong tinanggap mula sa iyo, Panginoon Diyos, God. God din ang aming mga leader, Panginoon, pagpalain mo sila, Lord, ang kanilang ministeryo, ingatan, Panginoon, proteksyonan mo, maging ang financial breakthrough, Panginoon, attendance breakthrough, Panginoon, inaangkin po namin, Panginoon God, sa gabing ito na gagawa ka sa pangalan mo, Jesus, Panginoon God. Ikaw po ang gagawa sa aming kalagitnaan at amin pong ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuring parangalan. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po makipagkamayan sa ating mga kapatid at mga kumawit. God is good. God is good. All the time. They put a song of praise in His heart. God is good. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He is so good. God is good. He is so good. God is good. He is so good all the time. Amen. Praise God. Praise God. Pinagpalang gabi sa bawat isa, sa ating Panginoon. Salamat sa inyong mga pagdalo. Amen. Umasa tayong may gagawin dakilang bagay ang ating Panginoon sa bawat dumalo ngayong gabi. Amen. Tayo po'y dadamo sa ating mga activities. Huwag natin kalimutan ang ating mga daily prayer. Sa araw ng bukas, mahalaga ito kung paano tayo pinalalakas ng Panginoon, kung paano tayo nakakadalo ng magalak, dahil din yun sa araw-araw nating pananalangin at pakikipag-usap sa ating Panginoon. Alas 6 pa lang, bukas ng ating pintuan dyan, kakatok lang kayo o magdodoorbell kayo para pagbuksan kayo. Midnight prayer, Wednesday, 12 a.m. Tuloy-tuloy din po ito. Corporate prayer ng Sabado, at Youth and Adult Devotion, ang ating pag-aaral ng Santiago. Nasa topic 3 na po tayo, mga kapatid. Follow up natin after ng devotion, 6 p.m. Music ministry ng practice, 7 p.m. naman po pagbalik natin sa ating mga pag-follow up. Sunday follow up and outreach, kanina ginawa natin ito sa tulong ng Panginoon. Bagamat maulan, makulimlim, tinulungan tayo na magligtas ang ating Panginoon. Sama din natin yung mga activities pa dyan na mahalaga, yung Thursday night worship, 7 p.m. Amen. Ito yung magsisimula, lalo na sa mga may trabaho. Daluan po natin ito para tayo mapalakas lagi. Bible for all ages, 9 a.m. Sunday morning worship, 10:30 a.m. And Sunday night sa biyaya ng Panginoon, 7 p.m. Tayo nagsisimula. Kasama din po may iba pang activities dyan. Combined discipleship sa Cubao. Amen. Kasama po yung mga babae at lalaki dito. 7 p.m. Amen. Magsisimula doon. Aalis tayo dito, mga 4 pa lang, para pagdating natin doon, nahayo na tayo sa tulong ng Panginoon. At after po nun, babalik tayo dito sa mga gustong sumama ng overnight prayer. Amen. June 28, pagbalik natin. Simula ngayong gabi, simula gabi hanggang alas 6 ng umaga, sabay-sabay tayo mananalangin at schedule din po yun. Amen. I-assign ng ating pastor sa gabing iyon. Maging revival crusade ni Pastor Dewey daw. Amen. Si Pastor Yue, August 26 to 27. Kaya yung mga mag-aantog,
Amen. Lalo yung mga nanay, workers ng C5, maghanda na tayo para tayo maging maganap ang ating pastor na magiging bisita natin sa tulong ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay tayo dadako sa ating mga pagre-report sa gawain ng ating Panginoon kung paano kumilos ang ating Panginoon ngayong hapon, amen, kaninang hapon sa ating mga paghayo. Ang unang magre-report mula sa mga kababaihan, 3 lang sila kanina, pero biyaya ng Panginoon, sinamahan sila. Ang magre-report sa kanila ay Sister Hannah, at ang pangalawa sa aming grupo, si Kim. Amen. Praise God. Ang next po na grupo sa mga nag-street preaching kanina, sa grupo nila Widrain, si Widrain magre-report. Amen. At sa grupo nila Brother Jerson, okay, si Brother Jerson na magre-report. At sa grupo naman ni Brother James, amen, si Brother Orlando. Amen. Mabilis lang yung ating pagre-report kung ano na talaga yung ginawa ng ating Panginoon para makita na masaksihan ng bawat isa yung pagkilos na ginawa ng ating Panginoon. Amen. Tinatawagan ko ang ating kapatid, Sister Hannah, para natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Nice ko naman po i-report ang magandang ginawa po ng Diyos sa aming pag-ahayap. Mayroon po kaming naturoan na po ng mga bata. Huwag po natin sila kalimutan isama sa ating mga panlangin. At lalo pa po silang dumami sa susunod na linggo lamang po sa Diyos pagkampon. Tawagan pa sa aming grupo si Kim Ryan Campos. Yes, amen. God. Hoy. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Wow. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Sige. Ako po ay mag-report sa oras na ito. Amen. Kayo po ay pupunta sa lugar na Sige, focus. Upper West. Kasama si Brother Matthew at si Charlie. Wow. Kami po ay nakapagturo ng 4 na bata at pagkatapos po iniikot po kami sa lugar ng Pomelo Street Wow. at nakapangaral po kami ng 6 na bago Wow. at yung 2 po doon ay nagdalaw ng mobile games pero tinigil po nila at Amen. nakinig ng salita ng Diyos. Magalak po sila pagkatapos tumanggap sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. Meron pa yan. Yes. Samahan ninyo po kami sa panalangin sa Amen. susunod na linggo upang mabalikan po namin sila sa Diyos po. Kapurihan. Amen. Praise God. Amen. Nag-practice ka lang kanina. Pakinabahan. Amen. Sa grupo naman ng mga kalalakihan dito sa mga street preaching. Tinatawagan ko si Widrain. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God. Hello po, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ulat ko lamang po kung paano po kumilos yung Panginoon kanina. Nagkaroon po kami ng street preaching po sa baba po ng overpass. Nung pumunta po kami doon, sobrang dami ng tao. Nagtataka po kami
kung kailan po kami nangangaral sa kapusilan ng Monte, biyaya po ng Panginoon. Kahit po kami naputan ng ulan, patuloy pa rin po yung pangangaral po ng salita ng Diyos. Naniniwala po ako na nahamon po yung mga tricycle driver kasi tingin po na sila ng tingin. Naniniwala rin po ako na may gagawin po yung Panginoon doon. Isama po natin sa panalangin sila. In-invite din po namin sila ni Gloria. Tapos wag po natin siya kalimutan isama sa ating prayer para tuloy-tuloy po siyang makasama. Yan lamang po sa Diyos ko po. Amen. Ano po ni Brother Jelson, si Brother Jelson. Praise God. Magandang gabi po. Yung bata rin, ano? So, ulat ko lang din yung ginawa niyo po. Papagayat ko yung bayan ng bigim eh. So, pumunta kami sa lugar ng Pusawan, although yun nga, kasama ko si Mami Ruth and Mami Daisy. Kami po yung nangaral doon. At hindi pa kami nakapunta doon sa Bible study. Nakapangaral lang po kami sa lansangan. May mga pinakitang mga tatay, mga kuya. Sabi, tinanong ko doon, naisip ko bang makinig ng salita ng Diyos? Hindi sila nagatubiling, pinakinggan ng salita ng Diyos. Meron pang isang tatay, nung tatanggap, nasa taas ng bubong. Bumaba pa siya, tinaas niya yung kamay, lumapit siya. At tumanggap sila sa Panginoon. At yung mga nanay natin, meron din silang naturuan doon, hindi na namin mabilang, sobrang dami po. At yun nga po, nag-uusap kami, talaga ang salita ng Diyos ay para bang isang nilalangaw po doon. So, madaling salita, ganda yung ginagawa ng Panginoon. Pumunta kami doon sa Bible study, yun, ulan na naman. Biyaya po ng Lord at sabi nila gusto nilang magkaroon ng church noon. At sabi nga, naunahan lang, may 3-5 daw doon na pwedeng maging church. So meron po tayo nakausap doon. Dumadalangin din tayo na magkaroon ng church noon. Yun din ang sinabi ko. Kapag merong isang lugar doon, pag-pray po natin yung gobyerno po sa akin. Yun lamang po. Salamat po sa Diyos. Kay Brother Orlando. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang gabi nga sa inyong lahat. Naghahayo kami doon sa grade 3 kasama ko si Brother James, Brother Kiko, Brother Julius. Nangaral po kami doon. Sinamahan po kami ng Panginoong Diyos. Sa biyaya ng Panginoon. Praise God. Biyaya ng Panginoon. Pintunan po yun, nakatanggap. Amen. Sa grade 3 po, 8 yung tumanggap. Tapos doon sa may mga kabataan. Tapos po doon sa may park sa grade 3, 8 rin. Kung kaya kay Brother James, pati yung mga binata, mga kababaihan. Pati tatlo rin Panginoon, tatlo rin doon kay Brother Julius. Tapos nangaral kami doon sa may gym. May pasakay ng barya, kasama yung trucks. Sabi niya ni Brother Kiko, libre po yan kasi libre po namin matanggap ng salita ng Diyos. Yung lahat pang po, sabi niyo po kami sa aming panalangin, kung pangalan pa mo sa Panginoon, at magbunga ang aming pananampalataya, paghayo. Ganun din po sa ating lahat. Ilang po. Amen. Praise God. Pinagpalang bawat paghayo ng bawat isa. Kaya naman tayo, kung paano kumilos ang Panginoon kanina, marapat siya ipasalamatan natin sa paghandog ngayong gabi. Kung paano sumusulong, amen, sa May Kawain, Bulacan, kung paano sumusulong sa Barangay Rizal at sa mga iba pang lugar na ating hinahayuan, amen, dahil din po yun sa pagtulong at malasakit ng bawat isang manggagawa ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, hahamunin muli tayo sa makapangyarihan at matapang na pangaral ng ating pastor. Amen. Kung paano nagbubunga may kawayan, pagbubungahin din tayo ng ating Panginoon dito sa C5 gamit ang ating pastor. Amen. Tatawagan ko ngayon pa lang si Pastor Alvin Tabuklao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. At sa bawat isa. Salamat sa pribilegyo. Amen. Ang muling makapaghamon sa bawat isa naman nandirito.
Salamat po sa ating butihing pastor, Esther Lerma, mag-isa aking may bahay, amen, sa patuloy na pagtitiwala. Kami ay nakakapag-mission sa lugar ng Ligawayang Bulacan. Salamat sa kanda sa Panginoon. Namin sila Pastor Nino and Sister Lerma. Amen. So, ngayong gabi, amen, sino po ang gusto ng gantimpala? Sige, so lahat tayo, pagsabing tanungin tayo, sinong gustong tumanggap ng gantimpala? Amen, lahat tayo. Amen! Hallelujah! Gusto natin yun. Amen? Katunayan ay natin magpahuli. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Gusto natin tumanggap. Alam niyo po ba mga kapatid, kagaya ng yung mga report, amen, pagpatuloy ninyo yan, amen, yung bawat tumatanggap, sabi ng Biblia, ay libu-libong anghel na nagpupuri sa isang kaluluwa na nagbabalik loob sa Diyos. Amen? So doon pa lang makikita natin, hallelujah, na mayroon tayong gantimpala kapag ito po ipagpapatuloy natin. At bago mo matanggap ang mga gantimpala, marami ka munang pagdadaanan. At makikita natin, amen, at kagaya ng mga atleta, marami silang sacrifice na ginagawa para sila ay makakaroon ng gold medals. Gold medal. O mga medalya, mga kapatid. So sila ay nagtitraining, amen, grabe ang pagsubok nila, hallelujah, para sila ay makakamit o marating nila, makatanggap sila ng karangalan, hallelujah, makatanggap sila na nararapat, hallelujah, sa kanilang pagpapagal. At dito makikita natin sa mga atleta, sila ay nakakatanggap nito dahil sila po ay may mga talent. Amen. Nakita din natin sa pagbabasketball kay Michael Jordan. Amen. Diba? Nakatanggap siya ng mga daming award. Amen. Hallelujah. At hanggang ngayon ay kilala pa rin siya. Amen. Kahit mga kabataan ay kilala pa rin siya. Amen. Maging kaya sa iba pa mga naglalaro talagang kanilang ito ay kinaler nila, yung kanilang mga talent, amen, ay hindi po kaagad yun na nakatanggap sila ng reward. Sila po ay nagsakripisyo. Sila ay nag-training, amen, gumigising na umaga, amen, pumupunta sa gym, nagpa-practice para ang kanilang katawan ay maging malusog, maging magaan, hallelujah, at nangangarap sila na makatanggap ng gantimpala. So tayo naman bilang mga Kristiyano, mga kapatid, amen, gusto natin ng gantimpala. Pero tatandaan natin, ang pagtanggap ng gantimpala, marami munang pagsubok. Amen. Kahit yung financial mo, pwede kang subukin. Hallelujah. Financial natin, pambili na lang natin ng ulam, pagsubok yun. Pabili mo na lang pagkain, hallelujah. Ititest ka dyan. Yung malayo pang inuuwian mo, mamamasahe ka pa. Tapos pagdating sa church, magbibigay ka pa. Diba? So, may pagsubok, hallelujah. Pero sa lahat ng mga pagsubok na yan, kapag magpatuloy ka, meron pong gantimpala sa Diyos. Sapagkat ito ay ginagawa mo, hallelujah, para sa Panginoon. Ganon din sa ating pagbibigay, mga kapatid. Kaya yung ating pagbibigay, amen, ay hindi ito nalilimutan ng ating Panginoon Diyos. Yung iyong ginagawa, kahit yan ay maliit, amen, sige lang, tuloy ka lang, hallelujah, maging tapat ka sa Diyos, balang araw ay aani ka. Amen. So tayo ay merong pagtatanim, merong pagsubok, meron tayong pagdadaanan, hallelujah, kahit yung pananalapi, kaya pagdadaanan natin ito, amen, pero huwag ka lang tumigil, amen, magpatuloy ka, sapagkat ang pangako ng Diyos, amen, ay hindi po nagbabago. Amen. Kaya habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, amen, meron kang tatanggapin na gantimpala. Nasabi dito sa aklat ng Matthew chapter 10, amen, verse 40. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin.
Ang tumatanggap sa akin, amen, ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. 41, ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta, tatanggap ng gantimpala na nauukol sa propeta. Amen. At tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid, tatanggap ng gantimpala na nauukol sa taong matuwid. Amen. 42, tandaan ninyo, ang sino man na nagbibigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. So, pansinin natin dito, amen, sa uli nga, binanggit, hallelujah, tatanggap siya ng gantimpala. Amen? So, kapag ito ay ginagawa mo, hallelujah, para sa Panginoon, amen, nagbibigay ka, amen, darating ang panahon, hallelujah, ikaw po ay tatanggap ng gantimpala sa Diyos. Amen. Naalala ko, nung kami ay nandoon sa may kawayang Bulacan, amen, yung siguro pangalawang punta pa lang namin doon. Amen. Di kami pumili ng tubig. Ikot na ikot kami ni Mrs. Amen. Di talaga kami bumili ng tubig. Hallelujah. Pero tuloy pa rin kami nangangaral. Amen. Nagbabahagi kami ng salita ng Diyos. Amen. At dumating sa punto na nagsabi na si Mrs. nauuhaw na siya. Amen. At napunta kami doon sa isang pamilya, sa isang taong nakaupo roon na maiksi ang paa. Amen. At habang kami ay nag-share doon, amen, nangangaral ng Word of God, amen, pero tapos na kami nakaikot doon, hallelujah, maikot na namin ang Santo Niño, tapos bumalik kami dito sa Perez sa baba, medyo malayo-layo na yon, ginatag ko yung tao na yon. Amen. At habang nangangaral po kami ng salita ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, merong babaeng lumapit. Amen. At sabi na sa amin, hallelujah, una binigyan si Mrs. ng tubig, isang baso, at di ko alam, pumunta rin siya dito sa likuran ko at binigyan niya ako ng tubig. Sabi niya, di ba sabi niya, di ba pastor, sabi ng Panginoon, magbigay ka lang ng isang basong tubig sa likod ng Diyos, ay hindi ka mawawala ng gantimpala. Praise God. Naunahan mo ako. Yun ang sasabihin ko. Praise God. At biyaya ng Diyos, mga kapatid, nakatanggap yung lalaki na yon. Hallelujah. Napag-pray din natin na nagbigay ng tubig. Hallelujah. At Sister Lani, pinag-pray natin yon. Pinag-pray natin, pinanalangin natin. At ngayon, isa din natin siyang napupuntahan doon. At every time naroon tayo, lagi kami binibigyan ng tubig. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay meron pong nakalaan. Hallelujah. Natatanggap ka. Hallelujah. Magpagamit ka lang. Hallelujah. Yung buhay mo, maging yung pananalapi mo. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Hallelujah. Magpapatutuan Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Kung gaano siya ka makapangyarihan. At tatanggap ka. Amen. Na hindi mo alam, merong gagamitin ng Panginoon. Amen? Kaya ngayong gabi, sa iyong pagbibigay, huwag kang magsawa. Amen. Hallelujah. Gawin mo ito para sa ikalulugod ng Panginoon at yung gawain ay patuloy na sumulong, mga kapatid, sa ating Panginoon. At nagpipray tayo, hallelujah, Lord, magkaroon kami ng kahit bahay lang na matitirahan tayo doon, amen, para nakapokus na kami doon para sa pagtuturo, Bible study, mapuntahan natin sila. Meron talagang nakalaan ng Diyos. Kaya sabi nga ni Pastor, amen, ang gagamitin ay yung mga Bible study. Natunay, mga kapatid, kahapon ng aming pagpunta, sila mismo, Pastor, may alam kami, puntahan natin. At kung pagpunta
pagpunta namin, ang saya-saya nila naroon. Hallelujah. Sinasabihan namin, dito natitira yung pastor namin. Praise God, pastor namin. Hallelujah. Pero hindi pa kami talagang, hindi ko pa kilala sila masyado, pero ako'y naniniwala ang Diyos na naglaan noon. Amen. Ay, ang lugar na yaon, mga kapatid, ay marami ang aningin. Amen. Maraming, hallelujah, ang aningin. Kaya magpatuloy lang po kayo, hallelujah, na magpagamit ng iyong financial, hallelujah, malaki po ang gagawin ng Diyos sa bawat ating ginagawa. Meron pong gantimpala ang Panginoon. Amen. Huwag lang po tayong magmadali. Amen. Alam ng Diyos kung kailan ito at nararapat kang tumanggap. Amen. Ay magpatuloy tayo. Hallelujah. Tulungan natin ang gawain. Magsakripisyo tayo. Hallelujah. At tayo ay manatiling tapat sa ating Panginoon. Praise God. Kaya ngayong gabi, amen, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon Diyos. Amen. Habang malapit Asya, pinagpipray ang pagbibigay. Sige tayo ay manalangin muli sa gabi ito. Panginoong Yesus, salamat po muli Panginoon sa iyong pagpapala sa bawat isa. Panginoon, ibalik niyo mga muli Panginoon ang pagpapala. Panginoong Yesus, sa mga kapatid namin na magbabalik sa inyo papulit pa sa salamat o Panginoon. Ingatan niyo po ang buhay ng bawat isa Panginoong Yesus. Patuloy niyo kami gamitin para sa ikasusulong ng iyong manalagawain. Hindi lang dito sa sipad at kung saan ipadalhin kami Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami Panginoon, ikaw nga po maghari sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Di na't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mo bigay at palaging lubos. Di na't ihandog ang mabuting hari. Sabay ng pagsabay ay pagpupuri. Palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. Salamat po sa mga nagtaluhong. Amen. Nakita po yan ng ating Panginoon Diyos. Amen. At ngayong gabi, huwag po natin sayangin. Amen. Ang pangaral. Hallelujah. Silent po natin ating mga cellphone. Wala mo nang mag-uusap. Higit sa lahat, walang matutulog. Amen. Kasi baka bigyan tayo ng muna ng disciple dyan. Hallelujah. At huwag natin sayangin. Tinatawagan natin ang ating butihing pastor. Amen. Si Pastor Ninyo Galyon. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Pastor Alvin, sa napakagandang hamon. Amen. Sino kumandana sa pangaral ng salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. Marinang umaga ating narinig ang pagtalikod ng mga disciple. Hallelujah. Na habang lumalakad ang panahon ay pinili nilang tumakas sa halik na pagpatuloy sa Panginoon. Ang iba ay inibig, ang sanlibutan, kagaya ni Dimas. Amen. Nakakapagtaka paano nawala yung apoy at ningas ng kanilang espiritu at piliin nila ang sanlibutan. At isang klaseng example dito, amen, ay ang 5 berhen na kasama naman yung 5. Actually, nakakakita na sila ng magandang halimbawa. There are 5 virgins who became wise. Doon sa Matthew chapter 25, verse 9, bagamat dito ang ating teksto, amen. Pero ang sabi doon ay naging matalino. Okay? So may mga bagay na dapat tayong tandaan at isa lang alam sa ating pananampalataya, relasyon at paglilingkod sa Diyos, na kung ating kalilimutan ito, magagaya tayo sa 5 dalaga. Ang sabi ng Panginoon sa verse 12 ng Matthew chapter 25, hindi ko kayo nangakikilala.
Kaya pili niya mga puyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras. Kaya ang ating teksto sa gabing ito ay sa unang Thessalonica chapter 5 verse 19. Ang sabi doon, quench not the spirit, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ay manalangin dakilang Diyos, tulungan mo po na hindi kami magsawag sa panalangin, sa pagtanggap ng iyong salita, sa pakikiisa sa gawain, sa pagtatalaga ng aming sarili sa iyo, at hindi tanggihan ng iyong mga anak ang alok mo na paglingkuran kang lubos. Kundi hakbangan ang mga bagay na ito. Ito po ay matutulungan mo kami sa bahagi ito. At ikaw pong purihin sa pagsasangkap mo ng iyong biyaya. Gusto po namin yung biyaya mo, Panginoon. Dahil kung sa aming sariling gawa, makukondem kami pag hindi namin ito nagawa. Pero ang biyaya mo na nag-uumapaw ay tutunaw sa aming sariling kalooban. Ito'y mag-aapoy ng aming pananampalataya, sa aming mga pagtawag at pakikisa, lalo kaming masangkapan at mabalutan ng kapangyarihan mula sa iyo. Banal Espiritu, samahan mo yung mga anak at hindi pagsawaan ang gawain mo, kundi lalo maging masaya na pinaglilingkuran ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa malang sa pangalan sa Panginoon. Tingnan natin ang mga palatandaan ng namamatay na espiritu. Palatandaan ng mga namamatay na espiritu. Kaya binigyan natin ng insight si Dimas na inaalagad ni Pablo sa dakilang pastol nila. At sabi ng salita ng Diyos ay dakilang apostol, and yet tumalikod ba? So talagang kahit nga ang Panginoong Isus na pinakamahusay na pastol ay ang isa ay naging Judas pa. Tapos ganoon din yung 5 birhen na may kasama namang matalino. So hindi talaga assurance na may katabi kang magaling. May nakikita ka at may kaharap kang mahusay. Kung ayaw mong tanggapin yung itinuturo sa iyo, ay pwedeng mamatay ang espiritu nasa atin. Kaya una natin pag-usapan is the lack of prayer. Ayaw natin ito. Kaya natin itinuturo. This is not our own doctrine. Amen? This is a wisdom from God. Hindi ito sariling atin. Ulitin ko, ito ay karunungan mula sa Diyos. Mga kapatid, dahil kung atin lamang ito, tunay, amen, hindi natin makakamit ang ating mga itinatawag sa Diyos. Pero dahil ito'y kaloob, natuto tayong tumawag sa Diyos, tayo ay inudyo ka ng Espiritu na tayo'y laging magdala, amen, ng ating mga panalangin sa Kanya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa ating text, huwag patayin ang ningas ng Espiritu. Ang Panginoon ay hanggang ngayon nag-aanyaya sa atin na humingi ng tama. John 16:24. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Meron talagang nasa church, pero kita ng Panginoon, mali ang pagtawag. Mali ang intensyon ng hinihingi. Hindi kalooban ng Diyos ang inilalapit niya sa Panginoon. Kaya ang Panginoon nagsasabi, kayo magsihingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kanina umaga nabanggit natin, nabanggit din ng Panginoon na sapagkat hindi kayo nagsisingit sa James chapter 4 verse 2. Na isang bagay na dahilan nito ay pagkaingit, pagpatay, hallelujah, pag-away, na nakikipagbaka. There is competition. And sometimes the competition is the will of God against our own will. May gustong mas maganda ang Diyos sa iyo, pero iba ang hinihingi mo. Iba ang intention mo. Don't forget that prayer is our communication with the Lord. Amen. Kapag ikaw ay nagsabi sa Kanya, nakikipag-usap ka sa Kanya at nakikinig ang Diyos. Another one, prayer is a spiritual weapon. Kaya sa iyong panalangin, pwede ka nang mag-rebuke, pwede ka nang mag-cast out ng mga espiritong di para sa Diyos, nagsasabi ka pa lang sa Panginoon. Amen. Amen?
Kita natin, ang sabi ng Panginoon, lalo na kung tayo dumadalangin sama-sama, ang inyong talihan mo sa lupa ay tatalihan mo sa langit. Kaya kung sabay-sabay tayong dumadalangin, bagong gawain, kaya meron tayo prayer before worship. Ina, kapag napagkakaisaan natin yung prayer, nakikinig ang Diyos. Amen, aside ang Diyos ay kasama natin, 2 o 3, and of course, nandito siya sapagkat siya may pangako, we are more than 3. Kapag ang desire natin, mga kapatid, ay para sa Kanya, hindi lang para sa atin, our prayer become our weapon. Another one, prayer becomes the key to unlock closed doors. Prayer unlock closed doors. Sabi ng Panginoon sa Job o Job, chapter 22, verse 27, ikaw ay dadalangin sa Kanya at Kanyang titingin ka at iyong babayaran ang iyong mga panata. If you are ready enough to fulfill your promises, God is more than ready to give and answer your prayer. Mas mabilis ang Diyos sa sumagot sa iyo. Dumadalangin ka pa lang, di ka pa tapos, dumidinig ng Diyos. Pero kung mali ang iyong intensyon, kahit gano'ng habang yung prayer, mapapansin mo, hindi dumadating yung panalangin. Amen. Kasi hindi yung pahabaan. Ang sabi ng Panginoon galing sa puso, na may apoy. Hindi ka pwedeng, amen, malamig pa sa yelo. Kailangan ginakausap mo ang Diyos. Sapagkat naririnig ng Espiritu ang kaibuturan mo, lalo na kung alam niya, tutunay na alam niya ang kailangan mo, pero hindi mo inihingi, that is pride. Kaya mong gawin yan sa iyong isip, pero hindi, alam mo naman, kapus ka. Kaya ang nais ng Panginoon, ang prayer ay sa Kanya. Umaasa ka na may bibigay niya at nakikinig siya. Ephesians chapter 6 verse 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. Kailangan lahat. Hindi pwedeng i-conceal mo, itapo mo ang pangangailangan mo, mga kapatid, sa Panginoon. Kundi sabi ng Panginoon, idaing sa buong panahon. Huwag mong pagsawaan. Baka meron ka ng tinigil. Manalangin kang muli para dyan. At mga puyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So salamat, pinapaalala sa ating patalastas. Next Friday, meron naman tayong overnight prayer. At hihingi na naman tayo ng mga dakilang bagay. Alam natin, gagawa ang Diyos. Amen. Pero kung ayaw natin sampalatayan ng bagay na yan, paano makakakilos ang Panginoon? Sabi ng Panginoon, mga puyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Kaya, nagpe-pray tayo sa isa't isa. Amen? Lalo na yung mga key workers sa church. Hallelujah, ang ating mga teacher. Magkaroon sila ng tiyaga sa mga bata. Because our children today is our church tomorrow. Amen. Sa mga umahayo, sa mga nagre-report, we have to pray for them. Amen. Nasamahan sila ng Panginoon upang sa pagpatong ng kamay, ma-impart ang Espiritu ng Diyos at lumapit ang mga taong tumatanggap sa Panginoon. Na ang mga tumatanggap ay ma-convert ang buhay at lumakad sa tulong ng Diyos. Kasama ko kayo, mga kapatid. Amen. Amen. Nagbigay ng talinaga ang Panginoon sa Lucas chapter 18, verse 1, at sinalita niya sa kanilang isang talinaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manlupaypay. God knows, darating ang panahon, manghihina ka. Pero isa sa ikapagpapalakas mo ay ang dalangin mo sa Kanya. Amen. Amen. Huwag kang magsasawang tumawag sa Panginoon. Sabi doon na sinasabi sa verse 2, may isang hukom, may isang bayan, sa isang bayan, na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitagan. At sa bayan yun, may isang babaeng baro, at siya'y naparong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kagalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi, datapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos, amen, at di napipitagan sa tao, kaiman sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapapalito. Ipag-ihiganti ka ng Diyos. Amen? Hindi lamang, mga kapatid, ang pag-ihiganti na sa Diyos, i-restore ng Diyos ang pagod mo. Amen.
even your health, yung mga time na sinacrifice mo, mga kapatid, Yes. yung pagpupuyat mo, yung pagising mo ng umaga, yung pagpunta mo sa church, amen, na bago ka umayo ay tatawag ka pa sa Kanya. Nakikita yan ng Panginoon. Yes. Hindi ka dyan kinakalimutan ng Diyos. Amen. Tandaan mo ito, sabi ng Panginoon dito, amen, igaganti ko siya. Sabihin natin, igaganti. Amen. May gantimpala ang Diyos para sa'yo. Amen. Pagpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya lang, pag tinigilan mo ang prayer, nandun ka na, pwede mo nang matanggap, tumigil ka pa. Huwag na huwag kang titigil. Quench not the spirit. Second is, lack of devotion or Bible reading. Napakalinaw ng sinabi niya sa Hebrew chapter 2, verse 1, kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig. Ito yung salita ng Diyos. Baka sakaling tayo makahapos, makabitaw ka. Akala mo na bumuhay ka pa sa salita, hindi na pala salita ng Diyos ang pinangahawakan mo, salita na ng tao, morality na, hindi na spiritual na pamumuhay. Tandaan mo ito. Kaya yung minsan, yung iba, akala nila walang atake. Pag ang pamumuhay mo ay morality, about morals, good morals, ibig sabihin, mga asal ng tao, utos ng tao, mabubuting gawa ng tao, hindi ka dyan aatake ng diablo. Alam mo kung saan ka aatake ng diablo? Sa pagsunod mo sa salita ni Kristo. Hindi ka manatake ng diablo pag wala sa'yo si Kristo. Ano nang mapapala niya sa'yo? Ano mapapala niya sa'yo? Eh alam niyang talo na ka pag wala si Kristo. Kaya, sabi dito, amen, pinaalala lang tayong huwag makahagpos, huwag makawala sa salita ng Diyos. Kaya tayo dapat magbasa upang maintindihan natin ang kalooban ng Panginoon. Eh paano mo gagawin? Ang hindi mo sinasampalatayanan. Eh paano mo sasampalatayan? Hindi mo nga alam. Hindi mo nabasa eh. Hindi mo alam yung pangako ng Diyos. Kaya ikaw, ang dali mong nangihina. Hindi mo alam, ang Panginoon andyan lang. Ang Panginoon nakikita ka. Nababasa ang iyong nararamdaman. Amen? Kaya yung iba ay nagiging malamig. Tingin nila, kaya na nila ang kanilang sarili, kaya okay na sa kanila malayo sa Diyos. Sabi dito, verse 2, sapagkat yung pinapangusap sa salita o na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Paanong makakatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. At tunay naman, ang salita ng Diyos na ating binabasa ngayon ay dinala sa atin ng mga namatay para sa Panginoon. Yes. Ayan? Dito kagaya ng sinulat ni Muhammad, di siya namatay para kay Allah. At hindi rin si Allah nagtanggol para sa kanya. Pero ang nagsulat nito, namatay dahil kay Kristo at para kay Kristo. Amen. Ay yung ating sinasamahan, namatay na naglilingkod sa Diyos. Amen. Ang nagligtas sa atin, ay nagligtas sa atin, namatay para sa ating lahat. Amen. Kaya ang salita niya ay totoo. Mga kapatid, ang salitang ating babasahin araw-araw, kakainin ng ating espiritu, amen, it brings spiritual direction. Tandaan mo ito, first and foremost, your devotion or Bible reading brings spiritual direction. Secondly, your devotion or Bible reading brings fresh revelation. Thirdly, your devotion brings growth in faith. Pang-apat, fourthly, your devotion brings key to success. Nasabi ng Panginoon, kung binabasa mo yung salita ng Diyos, may ingatan kung dito mawala sa iyong tabi. Kasi binabasa mo yan. Amen? And you will bring comfort, mga kapatid, amen, sa iyong landas. And success, amen, sa iyong hinaharap. Ano pa? Sabi doon, your devotion brings wisdom. Kaya ka natututo, kaya ka tumatalino. Hindi ka nakapagtapos sa school. Pero hanggang ngayon, amen, meron kang degree kay Jesus. Amen. A degree of salvation. Amen? Hindi degree of failure.
Dahil kahit nakapagtapos ka, amen, hallelujah, hindi mo may pagmamalakihan sa harap ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang may pagmamalaki ko sa Panginoon, amen, hallelujah, ay ang kanyang ginawa sa aking buhay. Yun lang. May babalik ko lang lagi sa Kanya dahil wala akong ibang magpagmamalaki sa Kanya. Kundi yung ginawa niya sa aking buhay, puri ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, Revelation chapter 2, verse 4, amen. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Maring tayo ng una, hindi lang nagpe-pray, nagbabasa at masipag. And then ngayon, wala ka ng time sa pagbabasa. More on panunood, more on sa trabaho, amen, o naman pinagkakabalan mo, any habit that can be a bad habit, mga kapatid, dahil umaagaw sa iyong devotions. Sabi ng Panginoon, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. What thing, what habit, amen, grabs you, amen, sa iyong paa. Sabi ng Panginoon, don't give a foothold to Satan. Saan kahinawakan ni Satanas? Diyan sa iyong ginagawa. Anong gawain yan na umagaw ng iyong debosyon? Kaya sabi ng Panginoon, magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paparihan ako at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Kaya there are individuals, amen, na alam mo nung una ay malapit sa Panginoon. And then all of a sudden, pamali-mali na ang mga desisyon. Kasi sabi dito ng Panginoon, aalisin niya ang kandilero. Amen, yung ilawan. Amen, nagdadala yan ng enlightenment. At yun yung salita ng Diyos. Kaya minsan nahihirapan kang intindi na. Parang ang hirap na unawain. Wala nang fresh revelation, wala nang illumination. Pag nangyayari, ang ibig sabihin, nananaig ang laman mo. There's something losing in you. May nawawala. Quench not the Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Thirdly, sabi ng Panginoon, lack of time in engaging to church activity. Lack of time, wala ka ng panahon. Saan? In engaging to church activity. We all know that the church is the body of Christ. Amen. Tayo ang katawan ni Kristo. So kung hindi ka involved, kanino ka involved? Kanino ka involved? Hindi ka involved sa gawain ng katawan ng Diyos. Baka mamaya, pinakikipag-boyfriend, girlfriend na. Baka mamaya sa labas ay mga pinapasyalan ka na na umaalin sa iyo, malayo na sa kalooban ng Diyos, kaya natutuyo ang pananampalataya mo. Yes. Kaya kahit napunta ka sa gawain, tinatamad ka na. Nagsasawa ka ng sumama. Tingin mo, mas mahalaga na ang sinasamahan mo sa labas. Sabi ng Panginoon, John chapter 15, verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo walay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen? When we depart from Jesus Christ, even in His church, in His body, mga kapatid sa Panginoon, again, there is something losing in us. At ang mangyayari dyan, magiging tayong unfruitful. Amen? One, mangyayari dyan, easy target for the devil. Amen. Okay? Ulitin ko, easy target for the devil. Madali kang punteriya. Secondly, you are exposed to wickedness. Ikaw ay exposed sa maraming kasamaan. Kaya nakikita mo, mas malaki na yung masasamang nangyayari. Amen? Hindi na nagmamagnify ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo. The glory of God, amen? Hindi na yung ang nagmamagnify na sa'yo yung masasama. Ang lakas ng atake ngayon. Kailan ba nagbago yung atake? Si Satanas ay Satanas pa rin. Hindi na yung magbabago. Kung gano'n yung katindi nung una, gano'n pa rin yung katindi ngayon hanggang sa dulo. Yes. Lalo pa nga sa dulo, alam mo bakit? Itatapos sa impyerno. Kaya expose ka kapag wala ka sa kanya. Thirdly, sabi ko na nga, unfruitful in faith.
Pwede ka lang sa church, pero hindi ka nagbubunga. Wala ka naakay. Amen? Yung patutuo mo, hindi na nagiging makapangyarihan. You are breaking your covenant with God. Kaya hindi ka na nagbubunga. Fourthly, you become barren vessel. Ano yung barren vessel? Baog na sisidla. Sisidla ka nga, pero hindi ka malagyan ng Espiritu Santo. Kaya hindi ka makapagsalita ng katotohanan ni Kristo. Papapansin mo yan. Hindi niya masabi yung katotohanan. Alam naman niya. Alam ko yun, hindi ko masabi. Amen? Pero kapag ang Espiritu ang nagsasalita, kahit hindi mo na alam, even in prayers, magsasalita ka. Amen. Siya maglalagay ng panalangin mo. Lalo na ang patutuo. Amen. Kaya kahit alam mong babatukan ka na lang iba, patutuo lang ako. Si Kristo nga, dakila eh. Pero alam mo, babatukan ka nila. Amen. Alam mo, sasabihin nila sa'yo, sinungaling! Bahala kayo. Pero si Kristo totoo. Pwede niyo akong sabihin, sinungaling ako. Pero si Kristo totoo. Eh, masasabi mo. Pero kapag wala ang Espiritu, you become a barren vessel. Ano ka? Iniisip mo kung anong kasunod mong sasabihin. Nawawala ka na. Kasi logic na, common sense ang pinapagana mo, mapapagod ka dyan. It's far from the truth. Kasi without Jesus, malayo ka sa katotohanan. We cannot change people's mind by our own words. Ang makapagbabago ay salita ng Diyos. Panglima, far from God's will. Malayo ka sa kalooban ng Diyos. Pang-anim, sabi nga doon sa Efeso ay toast and fro. Toast to and fro. Ano yung ibig sabihin nun? Tinatayon-tayon kahit saan. Nahahapay-hapay kahit saan. Sis, nasa ka na? Pastor, dito lang mo. Ano nandito? Amen? Nag-church shopping pala. Kung may window shopping sa mall, yung iba nag-church shopping. May pinakikinggang ibang aral. Tapos dahil may narinig na iba, amen, ba't ka na punta ka ng church? Wala ka na namang kasalanan. Ba't pupunta ka pa doon? O kaya sa bahay na lang nagpe-pray. Kaya hindi na kailangan mag-pray sa church. Sabi nyo, God is an omnipresent God. Hindi mo kailangan mag-pray dyan sa church. Doon ka na lang sa kwarto mo. Kasi narinig niya yung tamad manalangin. Minsan lang nakarinig ng isang katotohanan, akala niya buong katotohanan na yun. Kaya tuloy, hindi makaranas ng kapuspusan. Ang kapatid sa Panginoon. Pangpito, carried away by every wind of doctrine. Ayan. Nadadala ng iba't ibang aral ng sanlibutan. Kaya pag nakarinig nila, may bagong Diyos. Kala ko si Kristo lang. Kaya sa India ay libo-libo, sabi ng iba ay milyon na ang relihiyon. Amen? Nakakatakot na maging ganyan ang isipan natin. Kaya sabi ng Panginoon, Colossus 3:16, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ay paano mangyayari yun? Tatanggapin mo muna. Basahin mo, tanggapin mo, bulayin mo, pag-aralan mo, saliksikin mo, i-apply mo. Yan yung pag-aaral. Amen? The hand of Bible study. Amen? Binabasa mo, pinapakinggan mo, sinasaliksik mo, binubulay mo, i-a-apply mo. Pag may kulang dyan, mahina ka. Tingnan mo ang daliri. Putulin mo yung hinalaki mo. Ang hina ng grip mo. Putulin mo yung hinilit mo. Ang hina ng grip mo. Ganon din yan. Pag nagkukulang ka sa salita ng Diyos, mahina ang paghawak mo. Ang dali kang may kakapon. Pero nakarinig ka ng iba, amen, na hindi naman sumasama sa iyo, hindi mo naman kasama, biglang sinabi, once saved, always saved. Kahit magkamali ako, ligtas na ako, napatay na sa akin si Kristo para sa akin. Ikaw, balikan na ulit sa kasalanan. Nadala ka ngayon ng maling aral. Hindi ka na ngayon nag-iingat. Kapatid, sabi ng Panginoon, ayon sa buong karunungan, kaya nga dapat pinag-aaralan mo. Kayo'y mga turuan. Kapag ikaw'y tinuruan, tanggapin mo. At kapag ikaw may na-experience mula sa Panginoon, fresh revelation, i-share mo yan. Ako magpapalakas yan sa iba.
Mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo. Amen? Napakasarap umawit sa Diyos. Napakasarap. Sabi ko nga sa inyo, yung awit ni David, inaawit na natin. Pag binabasa natin, inaawit kasi awit siya eh. Kaya sarap umawit kahit sa tonado. Oo. Diba, gusto mong umawit, gusto mong maging singer, awitin mo yung awit. May pakinabang ka, huwag doon sa sigar. Dito sa harap ng altar, umawit ka. Nakakapagbasa ka na, nakakaawit ka pa, napapagalang ang iyong puso. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga awit na ukol sa Espiritu. Salita ng Diyos. Hindi yung rapatin-tin-tuk. Pero gano'n yung pinapatugtog mo. Diba? Pero yung salita ng Diyos, ayaw mo. Tanda natin, ang salita ng Diyos ay tabak ng Espiritu Santo. Nasabi na naman, si awit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay awit ng salita ng Diyos, huwag mong gawing burden yan. Para ba? Responsibilidad ko, anak ako ng Diyos. Come on! Hindi ka pa rin ba nananaw-nawa? Hindi mo to responsibilidad. Pagkain mo to. Biyaya to. Kung wala to, hindi ka mabubuhay. Hindi to pinagagawa sa iyo na para bang obligado ka lang dahil nasa church ka. Kundi kailangan mo ito para maging malusog ang iyong pananampalataya. Amen. Kaya pag mali ang interpretation mo, kapatid, lugit ka dyan. Sabi dito, kayo'y may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Kaya kailangan mo to. Kaya kung wala ito, hindi ako tatatag, hindi ako mabubuhay, hindi ako magbubuhay, hindi ako magagamit, hindi ako pagpapala, hindi malulugod ng Diyos. Hindi ako matututo. Amen? Kaya kailangan natin ang salita, mga kapatid ng Diyos, ay ating sinasabuhay at ang gawain ay ating sinasamahan. Kapag wala tayo sa gawain ng Diyos, manghihina tayo, mga kapatid sa Panginoon. Sa Acts chapter 9, ang gawain ay pinagtibay dahil ang iglesia ay iisang Espiritu. Isang Espiritu. Chapter 9, verse 31. Sa gayoy magkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibasay, pinagtibay. At sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Kaya lumalago, kaya may dumadating na walk-in, kaya mayroong natatransform ng buhay, kaya may nakakaranas ng himala. Amen? Dahil ang Espiritu ay nalulugod na kumilos sa kalagitnaan, dahil ang iglesia ay iisang Espiritu, walang bangayan, walang labanan, walang pakikipagbaka sa isa't isa, may takot sa Diyos ang ginagawa. Amen. Amen? Hindi palakihan kasi. Amen? Kundi, kung ilan tayong pinagsama-sama, pwedeng dagdagan. Kung ang nagpapatibay, ibig sabihin nagtatayo ay kamay ng Panginoon. At ang mga anak ng Diyos ay sama-samang lumalakad, amen, na may takot sa Panginoon. Eh paano kung pawala-wala tayo? Sabi dito sa 32, at nangyari na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng damo, siya'y naparoon naman sa mga banal na nananahan sa Lida. Dadalawin tayo ng Diyos. Hindi si Pedro ang dumalaw sa iglesia ng Diyos, sa Lida, kundi ang Espiritu ng Panginoon. Amen. The Spirit of God will come, will always dwell in the midst of us kapag tayo nagpapakatibay sa pakikiisa sa gawain ng Panginoon. Di mo kinatatamaran ang gawain ng Diyos kagaya ng iba. Sabi ng Panginoon, Hebrew 10:25, hayag na hayag sa mata ng Diyos. Sabi doon ay, di gaya ng ginagawa ng iba. Di ba? They lack church engagement. Diba? They lack church engagement. Kasi sinabi ng Panginoon, di gaya ng ginagawa ng iba. Ano ibig sabihin? Kita-kita niya. Kapag ang mga anak ng Diyos ay nagpapabaya. Nagpapabaya ka ba, kapatid, sa pagdalo sa gawain ng Panginoon? Amen. Amen. Panguli, amen. Pang-apat, lack of prioritizing spiritual discipline. Kailangan po natin ang spiritual discipline. Can we say amen? Amen. Amen.
wanting in spiritual discipline, amen, or several spiritual discipline we can cite, amen, pag-aralan mo ito. Una ay Bible study. Sumama ka dyan. Okay? Huwag mo yung libanan or huwag kang manghinawa na samahan yan. Okay? Bible study. Pangalawa, prayer or quiet time with the Lord. Pangatlo, Bible reading. Okay? Pang-apat, fasting. Pang-lima, fellowship. Pang-anim, stewardship. Ibig sabihin, pagpapagamit sa Diyos. Pang-pito, worship. Worship. Nandiyan ba kayo? Amen. Ulitin ko, Bible study, prayer, Bible reading, fasting, fellowship, stewardship, and worship. At 7, spiritual discipline. Amen? Sapagkat matindi ang ating labanan. Nandito yung sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 17, verse 19, isang malaking halimbawa, pinakita ng Panginoon dito, nang magkagayon ng silapit na bukod ang mga lagad kay Jesus. Panginoon, lumapit sila. Alam mo yung dahilan? Sabi doon, at nangagsabi, bakit baga? Hindi namin napalabas yaon. At sinabi niya sa kanila, sabi ni Jesus, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya. Sapagkat, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng bini ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka mula rito hanggang doon, o lumipat ka mula rito hanggang doon. At ito'y lilipat, at sa inyo hindi may pangyayari. Ito yung pinakamalaga, 21. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Nandito yung mga alagad. Nagpapagamit, steward. Sabi ng Panginoon, para lumayas ang demonyo, you cast and you rebuke. You have to pray without ceasing, and you have to fast. Nandun yung dalawa. Nasaan doon yung Bible reading? Siyempre, yung pakikipag-usap nila kay Jesus. Hindi pa nakasulat doon ang buong libro. Face-to-face pa nga nila si Jesus. Mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. At ang puso ay dapat nasa Diyos. Kaya may worship. Dahil sa tagpong ito, pagkain ang kanilang hinahanap. Pagkain, kaya nung makaharap nila yung demonyo, alam ng demonyo, iba ang kailangan nyo, kumukulong yung tiyan. Hindi tuloy tumakas yung diablo. That's why we need to discipline, amen, our spirit. Can we say amen? Amen. Sa ganitong bagay, napapalakas ang ating pananampalataya. Yes. That if we starve our flesh, amen, we strengthen our spirit. Ulitin ko, if we starve our flesh, kapag inutom mo ang iyong laman, palalakasin mo ang iyong spirito. Amen. Sabi ng Panginoon dito, mapapalayas yan sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Ibig sabihin, strengthen your faith by prayer and fasting. By worshiping Jesus. Hindi pagkain. Amen? Amen ba mga kapatid? Amen. By devotion na lahat ng sinasabi ni Jesus, gawin mo. At pagsama-sama, ito ang problema, sama-sama nga sila, lahat ng mga alagad, pero hindi na suko ang demonyo because they do not discipline, amen, their spirit or their flesh. Kaya kanilang spirit, mahina din. Kasi na-rebuke na sila ni Jesus. At isang bagay dito, maaaring masama din ang loob nila. Panginoon, dito na tayo. Gawa na tayo ng tolda. Kasi nakita nila si Elias, nakita nila si Moses, puting-puti. Nag-transfigure si Jesus. Gusto nila doon na lamang sa kumpol. Bayaan na natin yung mga ulupong na yan, mga di mananampalataya. Dito na tayo sa mundo. Iwalay na tayo sa mga mundong bagay. Dito na lang tayo sa loob ng church, parang gano'n. Huwag na tayong humayo.
ay inutusan sila ni Jesus. Di ba, bata? Ang ganda na ng ating setting eh. Bakit pupunta pa tayo dito sa magugulo? Bakit lilipat pa tayo? Di, bumaba kayo. Pagbaba nila ay nakalimutan nila yung discipline ni Jesus. Pagkain ang nasa isip. Dahil pinapahanap sila ng pagkain. Nakakalungkot din yun. Pagdating natin ng church, ang hinahanap natin, pakinabang. Kailangan natin disiplinahin ang ating espiritu. Can we say amen? Amen. Panglima, lack of interest in serving God. Lack of interest in serving God. So, isang bagay, maaari natin makita dito ang dahilan kung bakit nawawala na ang interest. Sabi sa Matthew chapter 24, verse 48, datapwat kung ang masamang alipin yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. Habang humahaba ang panahon, nawawalan ka ng galak sa paglilingkod. Pinagsasawaan. Kaya bago yung ating teksto, quench not the spirit. Napansin nyo sa unang versikulo, magalak kayong palagi. Kasi nga, hindi mo alam kung kailan babalik ang Panginoon. Eh, paano nga kung matanda ka na, hindi pa rin bumabalik ang Panginoon? Masaya ka pa bang naglilingkod? Yes. Eh, sabi ng Panginoon dito, amen, baka magsabi ka, matatagalan pa ang Panginoon. Backslide muna. Available naman yung altar eh. Atas na lang ako ng mamay pag nagtawag si Pastor. Pastor, tinatalaga ko na yung sarili ko. Pag nasanay ka dyan, mga kapatid, akala mo, totoo pa yung puso mo. Pero yung pala, sanay ka na mag-backslide. Mga kapatid sa Panginoon, hallelujah, hindi pinabayaan ni Jesus nang si Pedro ay nag-backslide. Tinatagpo niya si Pedro, binigyan sila ng Espiritu Santo, pagkatapos nito, hanggang kamatayan, naglilingkod sila sa Diyos. Amen? Hindi nila pinakikialaman ang panahon kapag binili na ng Diyos bago dumating ang Espiritu. Ang mga bagay ng Diyos ay pabayaan mo sa Diyos, lalo na yung panahon. Iukol mo sa Diyos. Pero yung magagawa mo, iukol mo yung puso sa Diyos. Can we say amen? Amen. Hallelujah! Maaaring kayamanan ang bumibihag sa atin, kaya tayo, amen, ay nawawala sa paglilingkod. Lucas chapter 16 verse 13. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. O di kaya ay magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Nabanggit ko ito kanina. Pagkita to ng dyablo, nawawalan ka ng determinasyon sa paglilingkod. Iuumang niya sa iyo ang mga kahinaan mo. Dahil pinabantayan tayo ng dyablo, alam mo naman yan, sinabi ni Pedro mula sa Panginoon, na ang ating kaaway, kagaya ng isang leon na nagbabantay, umuungal, naghahanap ng masisilo. Amen. At alam niya kung sinong sisiluin niya. Dahil nakita ka na niya nung nagkasala ka. Alam niya ang kahinaan mo. At yung kahinaan mo, lagi niyang ibabalik-balik sa tanaw mo, sa pakinig mo, sa pakiramdam mo. Kaya huwag kang magsasawa, amen, na paypayan ang apoy ng iyong espiritu. Amen. Sa ating pagtatapos, fanning the flame of the Spirit. Anong pinili ng Panginoon dyan? Ephesians chapter 6 verse 13. Sa uling tekstong ito, babasahin ko. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayangan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Upang kayo'y makatagal sa araw na masama. Meron akong picture na pinakita kanina eh. Amen, Brother Macho, kung nakita mo yung ilagay mo sa slide. Sabi doon, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. 14, magsitibay nga kayo, ang inyong bewang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran at ang inyong paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito'y taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Amen? Your faith, amen, will quench the fire
darts of evil. Yung mga nagniningas na pana. Kasi pagka nagpana ang kaaway, marami yan. Ibig sabihin, tsambahan. Ang Panginoong Isus tiyak. Pero ang diablo, marami yan. Kung ano yung tumama sa'yo. At tandaan niyo, yung labanan ni Ahab. Ang daming naghulagpos. Pero may isang lalaki naghulagpos ng pana. At talagang sumingit sa pagitan ng baluti ni Ahab. Amen. Kaya kung hindi ka buong baluti, righteousness, ano bang meron sa dibdib? Puso. Kung ang puso mo, walang katwiran, kasalanan ang gagawin niya. Amen? Kung ang isip mo, hindi mo alam na ligtas ka na, amen, pababayaan mo yung kaligtasang biyaya. Amen? Maging self-righteous ka, maging tamad ka sa kabanalan, yung faith mo ang papatay, lagi mong masasalap. Yung anumang ipatama ng kaaway sa iyo, anumang gawin at sabihin na masama sa iyo, may palangga ka, pero higit pa dyan, sabi ng Panginoon ay papatayin ang nagniningas na suligid ng masama. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, sana yung ating mga memory verse, pinapagana natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi mo nilalakaran ang salita ng Diyos, hindi yan magiging tabak ng iyong Espiritu. Ang mangyayari dyan, mahahatulang ka. Dahil alam mo, hindi ka nasunod. Tandaan mo, the Spirit is a discerner. The Word is also a discerner. Umaalam yan ng ating ginagawa. Sama ko yung mga kapatid? Amen. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, in all season, magpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Huwag niyo kaming kalimutan. Yes, Lord. Inamin kayo kinakalimutan sa panalangin. Huwag tayong maging tamad sa panalangin. Sabi ng Panginoon, magpuyat sa buong katyagaan. Amen. Kung di namin kayo kasama sa midnight prayer, manalangin naman kayo sa inyong bahay. Baka mamaya tutulog na lamang tayo, hindi pa tayo nag-pray. Daing mo sa buong panahon. So huwag tayong magpaka-plastic. Huwag tayong magpanggap na malakas tayo. Dumain ka. Aminin mo sa Diyos. Amen? Alam ng Espiritu ang nangyayari sa iyo. Kaya-kaya kanyang ingatan, aliwin at gabayan. Yaman lang, huwag mong payagan na mamatay ang iyong Espiritu. Yes. Paypayan mo ang apoy ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga bagay na matuwid mula sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, bilisan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Alisin ang mga bagay na di nararapat. At ipus, Panginoon, ang kalakasan, ang katwiran, ang kalinisan, ang kabanalan. Patuloy di sa amin mula sa aming ulo hanggang sa paa at palakarin sa landas ng kaligtasan. Patuloy dinggin ang aming mga daing, O Diyos, ang pagpupuri. Ikaw ang purihin, Panginoon, sa aming buhay at paglilingkod. Hallelujah. Amen. Ayaw ng Diyos mamatay ang ating espiritu. Ayaw niya yun. Kaya siya ang gumagawa ng paraan. Available ang kanyang salita. Ang kanyang espiritu ay lumalagi. Nung una, ang espiritu ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ngayon, ang espiritu sa panahon ng Panginoong Hesus ay nagtitemplo sa loob natin. Huwag natin payagan na siya'y malungkot. Tulungan natin ang ating sarili, mga kapatid, na umunawa. Mangyayari ito sa patuloy nating pagtawag, sa patuloy nating pagtanggap ng kanyang salita, bumulay-bulay, pakikisa sa gawain, mga kapatid, sa patuloy nating pagsunod, hallelujah, at pagiging available, na lingkod, anak, alipin, na nakatalaga lamang para sa
aliw sa iyo, anak, hindi kita kinakalimutan. Hallelujah. Ang Panginoon ay marunong na magpalakas sa ating lahat. Ngayong oras na ito, maaaring ikaw yan nais kong baguhin ang panawagan sa gabi nito kung sa ating kalagitnaan, wala namang bago, subalit may dapat tayong ipagbigay sulit sa Panginoon. Amen. Inaanyayahan kita. Papanalangin kita. Amen. Wala sa ating kalagitnaan, tayong lahat ay ligtas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. May oras na ito. Amen. Inuulit ko, kailangan mo ng kalakasan. Kung ikaw naman ay, hallelujah, inatake naman ang kahinaan. Amen. Haring nagkulang ang iyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at kapangyarihan sa walang kapangyarihan upang sumagal sa kalakasan. Hallelujah. Ngayong oras na ito, nais ko namang manalangin. Hallelujah. Kung, amen, kailangan mo ng kalakasan ngayong gabi. Hallelujah. Ipapanalangin kita. Amen. Kung ang mga binata ay nangihina at kabataan, hallelujah, ang Panginoon hindi nagsasawa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat sa iyong paglapit. Amen. Salamat kapatid. Amen. Nakita ng Panginoon. Hindi niya papayagan na tayo makuhan. Ang gusto niya tayo ay manatili malakas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Amen. Ang Panginoon ay nakakakita sa ating pangangailangan. Kayong mga kapatid ko na nasa harap, amen, ang Panginoon ay nangusap sa inyo. Sa ating puso, sabihin natin ito. Sabihin natin, Panginoon, ang aking pagod, kahinaan, nakikita mo, isinusuko ko. Nais ko, maging sisidlan mo ng kapangyarihan. Anumang balakid, bagay na mali, laban sa pangangailangan ko na lakas, kapangyarihan at pagpapagamit sa iyo, isinusuko ko. Linisin mo ako at alisin ang paghatol ng kaaway. Pasaganahin mo ako sa kalakasan na nagpapanibago araw-araw. Katihanda mo akong muli. Pagkatapos nito, magawa ko ng magalak ang kalooban mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, dalahin mo, Diyos, ang kagalangan ng Espiritu, ang kahinaan ng laman o anumang sakit na umaatake, Panginoon, anuman, O Diyos, God, dikta ng kaaway, Panginoon, alisin mo aking binawasak sa pangalan ni Jesus. God, restore their strength, restore their spirit, Panginoon God. Tulungan mo sila, Panginoon. At muli mong gamitin, Panginoon, sa kaluwalhatian mo, aming isinusuko at pinalalayas, Panginoon God, ang mga dikta ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, give power to them, O Lord God. Strengthen them in the name of Jesus. Habang tayo maangit nung awiting kanina sa worship, amen, come Holy Spirit, bukas ang altar, lumapit tayo mga kapatid, hallelujah, ang Espiritu ay nagpapalakas sa atin, gaya ng awiting ito. Imbitahan natin sa ating puso. Napakasarap na nagpapanibagong lakas. Napakasarap na nagpapanibagong lakas mula sa Diyos. Napakasarap masangkapan. Napakasarap kausapin ng Panginoon. Napakasarap gamitin ng Diyos. Napakasarap bigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Amen. Dakilan Diyos at naman mabuti ang ating Panginoon. Nandito kami, Diyos. Listening to your voice. Available vessel for you, for the kingdom, God, for you to use us, O God. Use us, O God. Send us, prepare us, O God. Equip us once more. Thank you.
Mangusap ka, O God, Jesus. Mga anak ko, mga kudiba ko, Diyos na nagbibigay ng banal na Espiritu at nalalaman ko ang inyong mga kahinaan. Bakit hindi kayo lumalapit at nagtitiwala sa akin? Nakikita ko ang inyong mga kahinaan. Magtiwala kayo sumampalataya ka ng nais ko upang matanggap nyo ang tunay na kapuspusan ng banal na Espiritu. Layuan nyo ang kasamaan ng mundong ito. Huwag nyo ngayaan na hindi kayo mapuspos. Tulungan nyo ang inyong sarili sapagkat ako'y nalalapit ng dumating at ang bawat isa ay ihanda ko. Tandaan ninyo ito. Ipagkakaloob ko ang bawat isa sa inyo sa lahat ng mga nagtitiwala at nananatiling tapat sa akin. Ang iglesia ito ay kukunin ko ng mga manggagawa na natutulong sa aking gawain upang lumagalang pa at dati ng gaya ng aking pangako at gaya ng itinagda ko noon nung una at sasabihin ko sa bawat isa sa inyo na may karapatan kayong tumanggap ng gantimpala. Huwag lamang kayong manghinawa sa mga pagsubok at sa mga pag-uusip na yung kaharapin sapagkat ako ang Diyos na nagbibigay at nagkakaloob ng mga pagpapala at nagkakaloob ng mga kaloob na bawat isa ayon sa pananampalataya na hindi nyo. Huwag nyo hayaan na manghina at patayin ang ningas ng inyong espiritu sa inyong mga kahinaan, sa kailigan ng inyong laman. Tandaan ninyo, ako'y darating at darating ang panahon na kayo ay titipunin ko. Ilalagay ko kayo sa ilalim ng aking presensya at mananahan kayo sa akin at kailanman hindi kayo aagawin ng kaaway sapagkat kayo ay tinalaga ko upang iligtas at pagkaroon ng buhay na walang ganyan ang sabi ng ating Panginoon. Ako'y lumalapit sa inyo, magpakumbaba kayo. Lagi kayong tumawag sa akin araw-araw. Simulan nyo ito sa umaga pagkagising nyo. Ako'y sa inyo, ang Espiritu ko ay bubuhos ko sa inyo. Sa iyong mga lumalapit sa aking harapan, nagpapakumbaba, tumingi ng tawad. Sila yung aking patatawarin at palalakasin ko. Sa mga nangihina sa oras na ito, magpakalakas kayo. Pagdingasin nyo ang apoy, ibinigay ko sa inyo. Kayo'y patuloy magpalakasan at pagtiwala sa aking mga ginagawa. Ako'y patuloy na kumikilos doon hanggang ngayon at sa patuloy pang panahon na pinaglalaan ko at tinakda ko ay ako'y babalik at kayo aking titipunin at pagpapalain ko. Tatanggap ang bawat isa ng pagpapala na hindi mararanasan ng iba kundi sila lalapit sa akin. Kaya mga anak ko, tumawag kayo lagi sa akin. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Oh yes! Thank you for your spirit. Hallelujah. Hallelujah. Dakila at unay ang kanyang pangako. Hindi na tayo iiwan. At ang sa napakagandang bagay doon sa kanyang mga patutuo na mahayag, kilala natin siya sapagkat siya'y ating kasama. Nangako yun ang Panginoon. Kilala niyo siya sapagkat siya'y kasama niyo. Yan ang Espiritu umaalin, yan ang Espiritu nagpapalakas, yan ang Espiritu umahabang at magpapaalala. Tapusin tayo sa panalangin ni Pastor ni Brother Eric. Brother Eric. Salamat Panginoon sa Panginoon sa pagkakatuloy mo sa aming Panginoon. Salamat Panginoon sa mga mensahe mo Panginoon na nakapapalakon Panginoon. Just to remind us Panginoon, I pray God na kami Panginoon ay responsibility kami Panginoon, I pray God. Na patuloy kami kumapit sa iyo Panginoon, I pray God. Alam mo mangyari sa aming buhay Panginoon, mga problema na namin God na dinaranas Panginoon God. Thank you God for ikas sa aming Panginoon na dapat kami kumapit sa iyo Panginoon, may higit Panginoon God. Lord, wala kami magagawa Panginoon kung wala ka sa amin. Kaya sa Panginoon, pagsama mo sa amin Panginoon, patuloy mo kami palakasin Panginoon, I pray God. Yes. Sa amin God, nanghihina Panginoon, I pray God. According to sinasabi Panginoon sa Revelation Panginoon God, na kami bumili ng langit sa iyo Panginoon. Yes. Lord, yes Panginoon, na bumibili kami ng langit sa iyo Panginoon, I pray God. Continue to infill us Lord, yung banal na Espiritu Panginoon God. Yes.
faithful na, pray God. Ingatan mo kami, Panginoon, mga kanakakang Panginoon, na hindi kami matisod, Panginoon God. Kung ma-discourage, Panginoon, na nangyari sa mundong ito, Panginoon God. Yes, Father God, ipagpatuloy ka to preserve us, Lord, I pray God, hanggang siya pagdating, Panginoon. Salamat, Panginoon God, maging God sa aming pag-uwi, Panginoon God, na pansamantala, Panginoon. Yes, Father God, for your protection, Panginoon God. Guidance, Panginoon God, makakati kami sa aming alat, Panginoon, safe and sound, Panginoon God. At muli, Panginoon, sa pagtipon-tipon namin, muli, Panginoon God, sa pagsalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name.